Ang atin ngayon ay pork steak dahil mura naman na ang presyo ng sibuyas ngayon. Ay magluluto ulit tayo ngayon ng pork steak. Noong nakaraan ang niluto ko ay beef steak naman. Ngayon naman ay pork steak naman tayo dahil paborito nga ito ng mga anak ko. At kung namomroblema ka nga kung anong lulutuin mo na ulam sa araw-araw, ito na nga yung solusyon, itong pork steak at sigurado magugustuhan ito ng iyong mga anak. Meron nga pala tayong dito 1 kilo ng pork chop at ayan, hinugasan ko na nga ito na maigi para naman siguradong malinis nga itong ating lulutuin. At pagkatapos naman ay tinimplahan ko na nga ito ng toyo. At naglagay na rin ako dito ng paminta, 2 maliliit na pakete ng paminta. At maglalagay din tayo dito ng 1 pakete ng oyster sauce. Hindi rin ito nawawala kapag nagluluto ako ng pork steak. At syempre maglalagay din tayo dito ng pang-umami flavor, itong tak-tak-tak. At konting sugar din pampabalanse ng lasa. At dahil wala nga tayong kalamansi ay pinigaan ko nga ito ng 1 lemon. At kahit anong pampaasim naman ang gagamitin mo, pwede pa rin din naman. Maglalagay na rin tayo dito ng tiniktik na bawang. At maglalagay din muna tayo dito ng konti lang na hiniwang sibuyas na puti. Then, konting masahe para manuot yung mga ingredients dito sa ating pork. At ibabad ka muna natin ito ng mga 15 minutes or 30 minutes. At pagkaraan nga ng pag-marinate natin dito, mga 30 minutes ay ayan, isa-isa nating iprito itong ating pork chop. At kapag katapos po nga naprito lahat, ngayon naman ay yung pinagbabaran mo ng karne, ay ibuhos na natin dito sa kawali. Same pan lang din po ang gagamitin natin at hindi na nga natin huhugasan yung kawali. Magdadagdag pa rin tayo dito ng tubig kasi nga medyo konti nga yung liquid na pinagbabaran natin. Konting halo-halo at kapag ka ay ilagay na natin yung pinirito natin na pork chop. Kailangan yung paglagay mo dyan ng pork chop ay nakalapat talaga dyan sa ating kawali para kapag kumulo ay maganda yung pagkalambot nito at pantay. At naglagay din pala ako dyan ng 1 dahon ng laurel. Tinakpan ko nga ito at niluto ko lang ito sa mahinang apoy para maganda yung pagkaluto nitong ating karne. Yung purpose pala ng pagprito natin dito sa ating pork chop ay para buo pa rin itong ating karne kapag ka ito ay ating pinakuluan at hindi siya malasog-lasog pag ito ay malambot na. From time to time pala ay medyo galaw-galawin natin yung ilalim nitong ating niluluto. Baka kasi masunog. At ayan, i-check na ulit natin itong ating ginilulutong pork steak. Ayan, medyo nag-reduce na nga itong sauce nitong ating pork steak. At sa puntong yan, malambot na rin itong ating karne. Ang gagawin natin para mas lalong mag-reduce at mas maging malapot yung sauce nito ay lakasan na natin ng apoy. At ayan na nga, naghihiwa na rin ako dito ng sibuyas. Alam mo yung hiwa ng sibuyas kapag pork steak ay pabilog, di ba? Yung ring. At nailagay ko na nga pala itong ating sibuyas ito sa ating pork steak. Ayan, dahan-dahan lang tayo sa paghalo para hindi nga masira yung form itong ating pork chop. Konting luto na lang ang gagawin natin dito at ready to serve na nga itong ating pork steak. Naku, ang sarap-sarap na naman ng ulam na to. Alam mo bang, habang ako'y nagvo-voice over, parang gusto ko na naman magluto ng ganitong ulam. Eto kasi yung ulam na yung sauce pa lang ay ulam na. At yung mga anak ko, naku, paborito nila ng sibuyas na puti. Ewan ko ba, bakit gustong-gusto nila iyan? O ayan, ready to serve na nga itong ating pork steak. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa panonood. Bye-bye. See you next vlog.